Magandang araw mga kaibigan, at sa pagkakataong ito may tampok po akong video sa inyo. May kinalaman po ito sa nangyaring bangayan sa pagitan ni Jared Almasora at saka ni Darwin Butlay. Sapagkat bago naganap yung kanilang debate, nagkaroon pa ng ng preliminary discussion. Ang tawag namin niya sa Bisaya, tusik-tusik. Tusik-tusik. Kumbaga, atat na masyado na magsimula, hindi pa naman dapat magsimula, nagtusik-tusik. Tinawag ni Butlay si Jared dun sa tabi. Nilapitan ko naman kasi baka kung anong gawin niya kay Jared, halimbawa may masamang gawin. Kaya nandun ako para rumisponde. Nagkaroon ng bangayan sa pagitan ng dalawa. Ito i-review natin. Nangasa langit. At nangasa ibabaw ng lupa. At nangasa ilalim ng lupa. Ang tanong, sino ba ang nakalagay dito? Yung pangalan o yung cross mo? Yung pangalan, at yung pangalan, yung nakapaloob doon, ipinako sa krus sa 6:14 of Galatians. Kita mo, mga kapatid, mga kababayan na nanonood. Wag sapaw. Walang sapawan. Kasi sapaw. Sige, ako mag-moderate na walang sapawan. Letra por letra, mga kababayan, mga kapatid. At binasa niya yung Filipos. Tama, sa pangalan. Tanong, sino ba yung nasa pangalan? Si Kristo. Saan ba pinako si Kristo? Aba, malinaw ng malinaw. New Testament, sa krus at yung krus, 6:14 of Galatians, it symbolized the salvation. At sa 1:18 ng unang Korinto, ang natatakot sa krus, yung sinasabing kamangmangan sa kanila, gaya mo. Katunayan, nung dinikit ko sa iyo tong krus, takot na takot ka. Hindi ako nang komentaryo. Kasi sapaw. Sagot ako. Next question. Next question mo. Sabi mo, ang krus mo ay pagtakot ng diablo. Ang tanong, nakatakot ba ng diablo? Yes or no? Yes, katunayan. Yes, kapatid na winner. Yes, yes. Katunayan, nung dinikit ko sa iyo kanina, natatakot ka. Natatakot pa, hindi? Matakot. Hindi yun na mismo patunay. Ngayon, sabaw. Wag sapaw lagi. Sabaw. Tingnan mo. Wag sapaw. Hindi pa naman wala sa sarili itong taong ito, mga kababayan. Wag sapaw. Mainit ang ulo Wag sapaw. Wala ko na sa sapaw. Kanina, mga kapatid, bago magsimula ang dialogue na ito, idinikit ko sa kanya. Nung pagdikit ko sa kanya, lumayo siya. Di tamang-tama sa kanya, yung nasa 1:18 ng unang Korinto, kaya Butlay. Next question, hirap-hirap mo Sabi naman. mo, natakot ako sa Yung cross mo. Wait lang. Cross mo, ito tanong. Pag hawakan ko yan, hindi yan nakatakot ng diablo. Yes or no? Pag hinawakan mo yan, Yes or no? takot yung Yes or kama no? ng diablo. Yes! Yes! Hindi. Nag-yes, tumimik ka Maingay ka Maingay ka Sabi mo, yes. Huwag kang maingay. Sige, paliwanag. Diyan sa kasinungalingan mo, Wait ang lang. diablo, natatakot. Tingnan nyo si Butlay dito Sabi niya, kung hahawakan ko yung cross mo, sigurado bang matatakot ang diablo? Mukhang kino-confirm yata siya yung diablo Mukhang kino-confirm yata ni Butlay na siya yung diablo rito. Ingay mo Kunyari, ikaw hindi ka matatakot kasi anak ka ng diablo Pero yung ama mong diablo, ayon sa 8:44 ng 1, at pagsisinungaling mo ngayon, yun ang matatakot, yun ang mapapasok. Pumunta ka sa Lila, pumunta ka kay Father Darwin, tignan mo yung ine-exorcist. Daming pusis doon ngayon, nakita ko. Next question. Oh, Sabi next. mo, natakot ako sa cross mo. Panawagan ko yan. Huwag kang lapit. Tinan mo Sabi ni Butlay sabi mo natakot ako sa cross mo. Sabi niya kanina, pag hinawakan ko ba yung cross mo, matatakot ang diablo? Ano nangyari kay Butlay? Huwag kang lalapit. Ngayon, sarap tanong. Komentaryo ka, di ka naman nagtatanong. Saan mababasa na yung cross ay pangtakot ng diablo kasi pangalan ni Jesucristo ito? Saan mababasa? Doon na mismo, mga kababayan. Wait lang, sasagot nga sasagot nga, tumahimik ka. Kabado ka tumahimik ka. Yan, naglalagablab ang damdamin ni Butlay. Naglalagablab. Andun ako, kasi pag hindi ko inihiwalay yung dalawa, talagang shuffle No? Actually, ikatlong beses na ito. Yung una, hiniwalay ko. Pangalawa, hiniwalay ko. Ito naman yung pangatlo ngayon. Talagang hindi ko na hiniwalay. Hinayaan ko talagang mangyari.
Tapos, lalapit pa siya. Sabi ko, wag kang lumapit, wag kang lalapit. Ikaw talaga, ha? Kabado ka eh. Ate tuloy. Anong kabalo? Tumahimik ka. Hayaan mo sumagot. O, sige, sagot. Kung gusto niya ng letra por letra, hindi ko naman isusuko yung pananampalataya ko na natutunan ko sa mga apostol na nasa 3:6 ng ikalawang Korinto. Dahil ang pangangasiwa ng mga apostol, 3:6 ng ikalawang Korinto, hindi sa titik. Therefore, hindi letra por letra. Dahil kung letra por letra ang batayan, pahanap ka sa yung salitang putlay. Pag wala, ibig sabihin, hindi ka pala totoo. Oh, wait lang. Konting tiis. Sa 2:15 ng ikalawang Tesalonika, kasama sa tradisyon na ang mga demonyo natatakot sa krus, katunayan, isa na yung ama ko. Oh, next question. Sabi mo na sa Wait lang, tumahimik ka. Next question. Wait lang, tumahimik. Oh, dito naman, ang pinapatahimik ko dito, si Almasora. Para hindi mo makita ni Butlay na parang pinapaboran ko si Almasora. Tuloy natin. Next question. Okay, next question. Sabi mo, yung sign of the cross ay pagtakot ng diablo. Makinig ka! Objection, moderator! Wait lang. May objection. Lumiko sa sign of the cross. Ano objection? Ginawa niya ng sign of the cross. Wala. Na cross, na pinagpakuan niya. Wait lang. Bro Jared, ano pinag-usapan nyo? Sign of the cross ba? O yung literal na cross? Literal na cross. Literal na cross. So, out of topic ang sign of the cross. Sige, next question. Next Wala question. nang Huwag matanong. lang magsabi ng nataranta. The next question. Dito, pag nataranta. Sige na, next question na. Next question Next question. na. Sunod tanong. Meron ka bang mababasa katulad ng Pilipos chapter 2 verse 10 na ang pagtakot ng diablo ay pangalan ni Jesus at cross din ang pagtakot ng diablo? Yes or no? Ano daw? Meron kong mababasa na ang pantakot sa Diablo ay si Jesus? Ang krus ni Jesus? Yes, meron. Saan mo sa Pilipos? Okay, Pilipos. matatakot ang demonyo sa pangalan ni Kristo. Pilipos. Nasaan ba si Kristo? Pilipos. 6:14 of Galatians, nasa krus. Pilipos. Kaya, yung talatang binasa mo, yun mismo ang sumampal sa'yo. Kaya, sorry, Butlay, talo ka na. Next question. Pilipos dapat walang active. Next. Biro talaga. Mga kapatid, Ah. alam yung talatang binasa niya, sa akin pa nagtatanong. Abay, grade 1 pala ito. Saan? Next question. Saan? Sa Pilipos. Yung binasa Wag mo bubo, kanina. brother. Wag Yung bubo. binasa mo kanina. Saan? Sa Ano talata yun? Kanina sa Pilipos chapter. Chapter. Yung sa pangalan ni Kristo. Hindi mo nga alam? Binasa mo kanina, tapos di mo pala alam. Saan nga? Yung sabi mo, Pilipos. Sige. Ako magbasa. Saan? Saan? Pilipos. Ako magbasa. Saan? Pilipos. Saan? Sige. Pilipos. Filipos. Ano yun? Dos Dos ng Filipos. Walang cross doon. Tingnan ko kung ang tanong ba ni Butlay. Wait lang. Tingnan ko muna kung ang tanong ba nasa tema. Tingnan ko lang. Labot yan doon. Hindi. Wala, hindi daw ako kasali. Wag daw akong sumausaw. Hindi ako sumasawsaw. Kinaklaro ko lang kung ang tanong ni Butlay nasa tema ba. Ito, yung binabasa yung talata. Kung ang talata ba nasa tema niya, no? Tuloy natin. Nagmamoderate ako. Ang ingay mo eh. Nagmamoderate ako. Dos Gs. Sabi to sa Filipos, dos Gs. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit at ng nangasa ibabaw ng lupa at ng nangasa ilalim ng lupa. Out of the topic to. Ang topic dito, cross, literal na cross. Wait lang, tamay mo muna. Ayan na, pinapatahimik ko sa Almasora. Ibig sabihin, hindi ako bias dito. Ang topic nyo kasi literal na cross. Sinong affirmative? Ewan ko bro, ito na lang siguro. Hindi mapagaw tayo. Huwag kang sumigaw para hindi ka mapagaw. Huwag kang sumigaw. No need ng sumigaw eh. Other question. 10 minutes for 6 minutes. Sige. Other question. Wait lang ah. Ano talaga topic? Yung cross, ano yung cross? Sa demonyo. Patutunayan mo na ang literal na cross pantakot sa demonyo. Ayon sa tradisyon. Sige. Paulit-ulit na lang yung tanong niya, binabasa niya yung Pilipos. Sige. Ang tema,
Ang tema, Komentaryo, di naman ako wait, nagsusulat. wait lang. Wait lang muna. Ang tema, patutunayan. Mamaya, Wait lang ha. Nasabi ko sa'yo, pwede ka pang tumakbo. Pumunta nga akong layo po. Tapos tumakbo ako. Eh, mas malayo yan. Galing pang Luzon yan eh. Ah, galing pang Luzon yan. Mas malayo yan. Bisaya. Oh. Hirapan tayo. Bisaya. Hindi na Bisaya to. Ano ka ba? Makita sa Bisaya. Di ba sabi mo sa akin sa chat, pwede pa akong tumakbo. Babalik ko sa'yo, pwede ka pang tumakbo. Oh, sige. Kumana naman sa sauce. Sige. Oh, wait lang. Ari na butas. Ibang topic daw, ibang topic. Anong topic? Anong topic? Anong topic? Okay, yung cross. Diyan tayo tapusin natin. Sige. Tapos nga, next question na. Hindi. Ano ang next topic? Next topic. Sige. Wait lang. Sige. Sige, Jared. Tanong, sa 1:18 ng unang Korinto, sino yung mga umaayaw sa krus? Ikaw o si Kristo? Wala ako doon. Bakit may tanong dito? Sino na yun? Wait. Huwag mo pala si question mo na po. Hindi pa alis si question mo na. Hindi ko naman sinabing nandun siya. Hindi, yung tanong mo, Bro. Yung tanong mo, isang uri ng fallacy yun. Sige. Okay. Ayusin mo yung tanong yung nasa talata para hindi pa. Oh, yan na, hindi ako bias diyan. Pati si Jared, pinupuna ko. O baka sabihin ni Bootline na bias ako. Ayan ha. O sige, pinuna ko si Jared. Pero yung tanong mo fallacy yan. O, next question. Fallacy. Anong sinasabi ng talata yung tanong mo sa kanya? Go. Unang Korinto, 1:18. Ang tawag kasi doon is loaded question fallacy yon, kaya hindi pwede yon. Ito magandang laban to, Butlay versus Jared. Sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan sa Diyos sa atin na nangaliligtas. Tanong, kung ang krus ay kapangyarihan ng Diyos, matatakot ba demonyo dyan o hindi? Sagot. Wala namang Sagot! Categorical. Wait lang. Ulit. Categorical na tanong. Ulit. Ang tanong? Sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila, katulad mo, ano? Huwag kang masabi ng Nakapangyarihan ng Diyos sa atin. Huwag ganun. Kung ayon sa 1:18 ng unang Korinto, ang krus ay kapangyarihan ng Diyos. Pag sinabing kapangyarihan ng Diyos, matatakot ba demonyo doon? Yes or no? Oo. Ang sinabi? Hindi, sagot. Categorical. No. Ang tanong ni Jared, kung si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at si Kristo ay nasa cross, matatakot ba ang demonyo doon? Sabi ni Butlay, no. Nag-no siya. Ulitin at pakinggan din ang sagot ni Butlay. Sige. Wait lang. Ang tanong mo, sa kapangyarihan ng Diyos, matatakot bang demonyo? Sagot niya, no. Bakit no? No, bakit kasi ang nilagay ng pagtakot ng Diablo ay pangalan ni Jesucristo di mo alam. Teka. Ang tanong ni Jared, ang Diablo matatakot sa kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi ni Butlay, no. Dahil matatakot daw ang Diablo sa pangalan ni Jesus. Hindi ba si Jesus ang kapangyarihan ng Diyos? Ito yung style ba na kukontra, tapos in the end, sangayon pala. Tuloy natin. Next question. Nasa ko, sa Biblia, na yung Kristo mismo ay kapangyarihan ng Diyos na sinasabi mo hindi matatakot ang demonyo doon, tatanggapin mo, wala ka na sa sarili. O, sa topic natin. Bakit ang Hindi, tapos na. Next topic na to. Next topic na gaya na. Ano ba naman? Basahin natin. Sige. Sa unang Korinto 1:24. Kasi sabi niya, hindi matatakot ang mga demonyo sa kapangyarihan ng Diyos. Matatakot lang daw kay Kristo. Ngayon, kung mabasa ko na yung kapangyarihan ng Diyos ay si Kristo na sinasabi mo hindi matatakot ang demonyo, tatanggapin mo, talo ka na, Butlay. Bakit ako matalo? Wala nga dito sa Basahin natin sa unang Korinto. Ano nangyari kay Butlay? Unang Korinto. Personal. 1:24. Tinama. Mga kaibigan, pikon na Ngunit si sa Butlay. kanilang mga tinawag, maging mga Hudyo Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos. Ano pa mo? Ayan na, maliwanag ka.
Unang Korinto 1:24, si Kristo ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, ang tanong kung si Kristo kapangyarihan na dyan, ano tanong mo? Tanong, sabi mo kanina, hindi natatakot ang mga demonyo sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil sabi mo no. Sabi mo kay Kristo. Tanong, sino yung kapangyarihan ng Diyos? Kristo yan eh. Ayun, Oh, Ha? Ano daw? Si Kristo yan eh, hindi yan ng Diyos. Ating ulitin natin na nyo ha. Si Kristo yan eh, hindi ang Diyos. Ano ha? No, sabi mo kanina, hindi natatakot ang mga demonyo sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil sabi mo no. Sabi mo kay Kristo. Tanong, sino yung kapangyarihan ng Diyos? Kristo yan eh. Ayun, oh. Si Kristo yan eh, hindi yan Diyos. Anong nangyayari kay Butlay? Kabado. Kabado si Butlay. Si Kristo yan eh, hindi yan ng Diyos. Ano ba naman? Hahay, nako, Butlay. Ikaw talaga, halatang halata kabado ka, no? Kunyari pa eh. Ha? Kunyari pa eh. Sabi ni Ian Montejo, ambot ni mo, Darlos, why, kay Claro, pastor pa man kadudong. Sabi naman ni Rachel Gregorio, paano kaya naging pastor si Butlay? Kaya ata pinaglolo ko lang yung mga tao, napapaniwasa ng sarili na pastor siya. Eto, tayo mo, dami mali-mali. Hindi daw si Kristo ang Diyos. Ay nako, ewan ko na lang dito. Tuloy natin. Ayan. Hindi, umamin. Next question. Umamin eh. Yan, style ni Butlay, binubulong-bulungan yung kanyang cellphone. Oh, binubulong-bulungan para yung boses lang niyang marinig, yung sa amin di na marinig. Umamin. Tanong. Diba na tanong? Binapalito ni Butlay dito na ang demonyo dito ko kay Kristo. 640. 640. Iba pala Kristo mo, ano? Kakampi ng demonyo. Para kay Oh. But God forbid that she glory save on the cross. Ay, sama ko. Tanong, kung ang cross ay simbolo ng kaligtasan, ang demonyo ba takot ba sa kaligtasan o hindi? Yan. Kung ang cross ay simbolo ng kaligtasan, ang demonyo ba takot sa kaligtasan o hindi? Walang sinasabing takot. Hindi sagot. Takot ba ang demonyo sa kaligtasan? Sabi niya, wala sinasabing takot. Ay, ewan ko na lang si Butlay. Categorical. Takot o hindi? Bakit? Ay, hindi daw takot. No. Hindi daw takot. No. Hindi, wait lang. Categorical takot o hindi? Ano sagot? Hindi takot, hindi takot. No. Bakit? Hindi Bakit? takot. Kasi walang nakalagay dyan na pagtakot eh. Kaya daw hindi takot ang demonyo sa kaligtasan ng tao kasi walang sinabi diyan na pantakot. Ay nako, Butlay joker talaga. Joker talaga si Butlay. Pagkabado masyado ng joker. Kayo nga unawain nyo nga 'yon. Sinasabi ni Butlay dito, unawain nyo nga. Tama ba? Tama. Gawa mo na. Ito mo lang yan eh. Okay. So, para... Bubu ka talaga. So, Ay, namimersonal. Pikon. wag ka mamersonal. Pikon, wag ka mamersonal. Tamang hindi ba personal yan? Hindi. Wait lang mana. Pag-personal, kung sinabi mangmang ka, yun ang personal. Sabi niya, mangmang ako kanina. Wala ba, sabi niya, kamangmangan yan. Sinabi niya, Hindi. mangmang ako. Parang ito kung hindi. Ulit yung sagot ko. Ulit. Ang sagot ko, hindi pang takot. Kasi po, walang mababasa. Okay. Wala daw pang takot. Ano, ibig sabihin, yung kaligtasan, hindi daw pang takot. Hindi daw kaligtasan yung pantakot. At yung simbolo ng kaligtasan, yung cross. Yes. Meaning, yung karunungan ng Diyos. Ngayon, Actually, ang totoo niyan, takot talaga ang demonyo sa kaligtasan ng tao. Kaya nga gumagawa siya ng paraan para ang tao hindi maligtas. Gumagawa siya ng paraan para ang tao hindi maligtas. Kasi takot siya ng tao maligtas. Sabihin ba ni Butlay, hindi ba takot sa demonyo ang kaligtasan ng tao? Ano ba namang klaseng pastor ba ito? Ha? Ganyan ba ang pastor magsabi?
ang kaligtasan, hindi takot ang diablo sa kaligtasan. Eh kung hindi siya takot, ba't niya ginagawa ng paraan para hindi maligtas ang tao? Ano ba naman to? Ano ba naman klase? Pastor ba ito? Nakikita ko hindi eh. Claim lang yata ito na pastor siya eh, pero sa kanyang mga pinagsasabi, walang background sa Biblia eh. Tuloy natin. Kung hindi natatakot sa kaligtasan ng demonyo at yun ang simbolo ng krus, nakapangyarihan ng Diyos na sa 1.24 ng unang Korinto si Kristo, tinatanggap mo ba yung Kristo mo, hindi kinatatakutan ng demonyo? Yes. or no? Mali yung tanong mo. No, categorical. Pakinggan mo. Wait lang, categorical ang tanong. Tinatanggap mo ba daw? Kasi, wait lang ha. Wait lang ha. Ako kay relax mo kayo. Wait lang ha. Ang topic kasi kanina, si Kristo ang wait lang, butlay. Ang sabi kasi kanina kasi, Jared, takot ba ang demonyo sa kapangyarihan niyo? Sabi mo, hindi. So, ang follow-up question niya, yung Kristo mo ba, hindi kinatatakutan ng demonyo? Yes or no? Okay, sagot. Yung Kristo ko ay Yes or no muna? Yes or no? Oo nga, yes. Yes, yes. Nag-yes. Oh. Kasi po, sa Pilipos chapter 2 verse 10, yun talagang pagtakot ng Diablo. Mm. Tuluhod pa nga. Oh, Okay, go ahead. Hindi lang naman di lumuluhod kay Kristo. sino? Okay. Bakit mo alam? Ito na yung init. Ito na yung init. Ha? Nakita ko dun. Nakita mo. Oh. Nakita saan mo ebidensya mo? Ano to? Suboy na sa Oh. Piko na si Butlay. Tinatanong siya, sa inyong simbahan lumuluhod ba kayo? Teka, may nakita na ba kayo, born again, sa loob ng kanilang simbahan during Sunday, lumuluhod? May nakita ba kayo? Ha? Walang luhod sa born again na simbahan. Sino man sa inyo nakapasok ng born again na simbahan, lumuluhod ba ang mga membro? Lumuluhod ba? Diba walang pagluhod sa loob ng kanilang simbahan? Sabi niya lumuluhod daw. Ito na napiko si si Butlay eh. Wait lang. For clarification lang, dahil nagbintang si Jared eh. For clarification lang, sa simbahan niyo, Butlay, lumuluhod ba kayo doon? Yes or no? Sagot. Wala ka namang Hindi, kaya nga, nagbintang siya. Nagbintang siya, di ba? Sabi mo, di ba? Wait lang ha. Di ba sabi mo, nagbintang siya? Kaya gusto kong mabigyan ng linaw. Kung totoo ba ang bintang niya o bintang lang talaga yon. Ang tanong niyo ngayon, totoo ba sinabi ni Jared na sa inyong simbahan di kayo lumuluhod? Lumuhod kami ni Kristo. Lumuluhod. Hindi sa cross. Hindi, sa simbahan niyo, lumuluhod kayo, hindi. Yes, kay Kristo. Hindi. Lumuluhod ba? Lumuluhod ang Kristo eh. Kristo nga. So sabi niya, Nasa simbahan ni Kristo. Kaya nga. Wala pong sa amin. Hindi. Yung act ba, yung act na lumuluhod ba, talagang lumuluhod. Ginagawa niyo, hindi. Nilohod ka ni me. Nilohod. Bintang nga. Lumuluhod sila, bintang. Yun, actually, sinabi ko na lang yun para hindi maisip ni Butlay na mukha kinakampihan ni Jando tong si si Jared Ang totoo niyan, hindi sila lumuluhod. Tanong. Sunod na tanong. Ngayon, kung kay Kristo nangingilabot ang mga demonyo, at si Kristo ang karunungan ng Diyos at kapangyarihan ng Diyos, at sa binasa natin sa 1.18 ng unang Korinto, baka hindi mo pa alam, Butlay na ang krus, ang kapangyarihan ng Diyos. Tinatanggap mo ba ang krus at si Kristo ay magkaisa? Sapagkat ang krus ay kapangyarihan ng Diyos at si Kristo ay kapangyarihan ng Diyos ayon sa 1.24 ng unang Korinto. Tanong, sinong matalino sa inyo ni Pablo? Ikaw o si Pablo? Ay, kami dalawang Pablo. Bakit ka tumawa? Matalino. Sagot niya, follow-up question. Ano follow-up question mo? Sunod na tanong. Ngayong matalino kayo ni Pablo, sabi mo kanina ang krus, hindi kinatatakutan ng demonyo. Samantalang sa 1.18 ng unang Korinto, ang krus, ang kapangyarihan ng Diyos. At ang kapangyarihan ng Diyos ay si Kristo. Tanong ulit kanina na hindi mo nasagot. Natatakot ba ang demonyo kay Kristo na siyang kapangyarihan ng Diyos na kaisa ng krus? Yes or no? No. Ano ba naman to? Ewan ko. Ewan ko sa'yo, Butlay. Nako.
Sabi ni JR Tan, di yan lumuluhod bro JD, bahay namin may simbahan born again na malapit. Parang nagko-concert yung mga sulpot na yan. Hindi lumuluhod. Sinungaling pa siya. Ano nyo, basta pastor, sinungaling talaga. No? Oh. Hindi ka lumuluhod. Hindi lumuluhod. Talaga hindi kayo lumuluhod. Lumuluhod daw. Sabi ni Sonia Revillame, hello bro JD, blessed morning, God bless you and your family. Si Redeemer Music, dili man daw na simbahan ila bro JD, Budigas Kupras. Sabi ni People and Places, walang lumuluhod mo JD, puro sayawan. Correct. Talagang walang lumuluhod. Si sinungaling pa si Butlay. Oh. Ito naman si God's Eye. Wala sa humaharap sila kay pastor nila. At dinadasalan si pastor. Noemi Gold. Di marunong naman ang Butlay na yan. Sabi naman ni Mariana Sediente, pahawak sana ni Bro Jared yung cross kay Butlay. Hindi, dinikit ni dahil sa kanya. Si Butlay naman biglang umiwas. Ambot na lang anong Butlay Bro JD. Sabi na yung Mania Montejo, kahilakon mananaong ni Butlay dire. Ako rin naluoy sa Darlos. Ngayon si God's Eye, lutang si pastor. Sabi ni Redeemer Music, itagak dyan na sa tulay ang mga bot-boton kala iPhone. Bot-bot, laya kayo, oy. Sabi naman ni Yang Montejo, maode ay pagdebate nila, lahat kay si Butlay, nana di ay naitabo. Grabe. Sabi ni Yang Montejo, ambot ni Mudarlos, way kay Claro, pastor pa man kadudong. So, tuloy natin ang video. No. Bakit no? Bakit kasi yung si Kristo talaga yung magtakot ng Diablo? Maliwalag ang tanong ni kung ang cross ang kapangyarihan ng Diyos, ang Diablo ba takot sa kapangyarihan ng Diyos? Ang sabi niya, no, si Kristo lang ang pantakot sa Diablo. Ay, nako ni Butlay. Sinagot mo na no, tapos ang kanyang clarification pabor sa kalaban niya. Ay, nako. Ang tawag diyan, self-contradiction. Lumuhod na yung Diablo. Saan ba sa yung cross may lumuhod ng Diablo? Saan? Ba't naman luluhod sabi ni Wala na kasi hindi nakasagot. Hindi nakasagot. Hindi mali. Yung tanong niya kasi, si Kristo na kapangyarihan ng Diyos, kinatatakutan ba ng Diablo? Sagot mo, no? Lain na po natapik. Sige. Tabi ka ng topic. Ganun na po. Mamaya na tayo magdiskusyon. Meron sa lain nga tapos. Ay, sawa. Ay, wala na lang. Sana ako. Sarap sana makisawsaw, no? Pero hindi ako makasawsaw eh. Yun po ang nangyaring bangayan sa pagitan ng dalawa ni Jared Almasora at saka ni Darwin Butlay. Kaya sana nag-enjoy po kayo doon sa bangayang yun. Pero ganoon pa man, please subscribe po to my new channel po. At nawa ay pakihit din po yung subscribe button at yung notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At tangkilikan nyo na rin po yung mga episode na naka-upload po dito. Maraming salamat po and bye-bye.